Ito ang aking mga karanasan sa pagsakay ko sa barko na Tugo, from Manila to Mindanao. Pagkadating mo sa Northport Passenger Terminal check nila ang mga bagahe mo at idaan ito sa X-ray machine. May babayaran ka kapag nagsobra sa 50 kilos ang iyong dalang bagahe. Ito naman ang kanilang waiting area. Dito nag-aantay ang mga pasahero kung kailan maaari o pwede nang paakyatin sa barko. Nakapila na kami kasi maaari na kaming aakyat sa barko. Dito, dito. Naglalakad na kami papuntang barko, medyo malayo ng konti ang lalakarin from entrance patungong barko. Ito ang barko na sasakyan ko, St. Francis Xavier, medyo maliit lang daw ito na barko kumpara sa iba pang barko ng Tugo. Paakyat na kami sa barko, medyo nakakalula dahil umuuga ang hagdanan, pero may mga tauhan naman ang Tugo na aalalay o aakay sa'yo kung sakaling hirap kang makaakyat. Kailangan malakas ang tuhod mo dito, dahil madaming hagdan na aakyatin bago ka makarating sa maging kwarto mo. Dapat iwan mo na ito sa baba. Marami na kami. Ito yung maging room ko, hinanap ko na dito ang maging bed or deck ko. Okay at malinis naman dito, may isang unan sa bawat higaan, libre mong magamit ito. Nasa taas ang aking higaan, medyo mahirap lang sa pag-akyat-akyat kasi nakakailang lalo na kapag lalaki ang nasa iyong ibaba. Ang ganda din ng barko na to, gusto ko sana pang mag-video kaso tinipid ko ang baterya ng phone ko. Meron namang charging area dito kaso mahina ang pasok ng kuryente. Unang gabi ko dito sa barko, hindi ako nakakatulog. Kinabukasan umakyat ako sa rooftop ng barko, saglit lang ako kasi napakainit, ang gaganda sana ng mga view kaso malulubat na talaga ako, kaya kayo kung hilig nyo ring kumuha ng mga video siguraduhin nyong may extra kayong dalang power bank. Ganito hitsura dito sa rooftop, ang lawak din, madaming umaakyat dito kapag gabi kasi di na mainit.
Ito yung pangalawang gabi ko dito sa barko, di pa rin ako nakakatulog ng maayos, nakakaidlip lang ako ng kunti. Naakyat uli ako sa taas ng barko dahil nag-stopover ito sa Dumaguete Port. Bumababa ako at pumunta ako sa stop room kung saan doon nakalagay ang bagahe ko. Titingnan ko doon baka kasi madampot pa ng iba kasi may mga pasahero na bumababa dito sa Dumaguete. Tanawag dito natin. Ito, sunod eh. Nasa sunod. Atong gamit. Nasa namin dila siguro. May mga tindahan nga pala dito sa loob ng barko, kaya di kayo magutuman kung sasakay kayo dito. Meron ding mga naglalako ng mga ulam, water, drinks at pang-snack sa loob mismo ng mga room. Isinama ko sa pagtingin ng aking mga bagahe ang taong nakausap ko na siyang magbubuhat ng mga bagahe ko pababa ng barko pagkadating namin sa Pulawan Port Dapitan. Dito pinagsama-sama ang mga bagahe. Ano? Ayun. Baka kasi ayun, natin mo ka. Ay nakabagi ako din ko ano karton. Oh, di ba? Kaya kasi kamakain sila. Basig. Dili, patura. Oh, di ba? Kayawan. Kamu kayawan mo pa kamalan yung ano ka. Wala siguro na. Ang ganda din ng pantalan nila dito sa Dumaguete, malinis at malawak din. Nakababa na ako dito sa Pulawan Port. Hindi na ako nakakuha gaano ng video dahil magulo na ang mga porter. Kaliwa kanan ang may gustong makipag-usap sa'yo about sa dala mong bagahe. Wala nyo ka na connection. Naghawa na ka? Naghawa